Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan sabi rito ay crypto investing, strategies and safety hacks you must know. Ayan. Ito po ay tungkol sa pag-i-invest dito sa mga cryptocurrencies kaya para po ito sa mga bago lamang dito. May mga baguhan na gustong mag-invest or pasukin ang pag-i-invest dito sa mundo ng cryptocurrencies. Yan, sapagkat pag-uusapan po natin dito ang mga strategies, mga simpleng strategies lamang po at mga safety. Yan, safety hacks. Yan, parang mga tips na rin po ang ibig sabihin nito. Mga tips na kailangan po nating malaman bago natin pasukin ang pag-i-invest dito sa cryptocurrencies. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay despite many shortcomings, new age investors are attracted towards cryptos especially in the backdrop of recent events from around the world. Ayan. Syempre, meron na tayong bagong generation. At yung mga bagong generation po natin ngayon ay sila yung mga investors ng mga cryptocurrency. Ayan, kasi nagbabago na po na ngayon ang ating mundo. Maging yung ating financial sectors ay nagbabago na rin. Kaya yan, we saw in the recent past after the Russia-Ukraine war broke out was that bank accounts were frozen and economic sanctions were imposed on Moscow due to that conflict, further pushing the crypto market in the spotlight amid worsening global economic conditions. Ayan na nga. Yung nangyari pong gera nung nag-umpisa yung gera sa bansang Russia at saka Ukraine. At yan po ang nagpapatunay na yung mga bangko ay walang silbi. Yan, walang silbi. Kayong pag linagay mo lahat dyan, yung pera mo sa bangko. Yan. At nagkaroon ng gera. Hindi mo pwedeng galawin yung pera mo sa bangko. Ipit yan. Ayan, diyan pa naman yung mga panahon na talagang kailangan mo yung pera. Kailangan mong gamitin. Pero yan, pera mo yan, hindi mo kayang kunin or ilabas dahil sa nagaganap na gera. Kaya yan, napatunayan po nito yung kung gaano kawalang silbi ang bangko pagdating ng gera. Ayan, buti sana kung pag hindi nagkakagera, ay ayos lang siguro yung bangko. Pero ayan, kung pag nagkaroon ng economic sanctions, mga ganyan ay talagang ma-freeze or ma-frozen yung mga bank accounts ng mga tao. At yan, talagang sobrang kailangan mo yung pera mo pero wala kang magagawa. Kasi ayan na nga, naka-freeze ang lahat ng mga bank accounts. Kaya yan, dyan po natuto yung mga tao na mas maganda palang ilagay yung kanilang pera sa mga cryptocurrency. Kasi maski nagkakaroon ng gera, ay pwede mong ma-access yung crypto mo, yung pera mo. Ayan, kaya dyan talaga natuto yung mga tao ngayon na mas nagkakaroon sila ng trust sa mga cryptocurrency. Kasi maski may nagaganap na conflict, ay talagang magagamit mo pa rin yung pera mo pagdating dito sa cryptocurrency na hindi katulad ng mga traditional na bangko. Ayan, na talagang isasara nila. Kaya ayan. Ayan na naman ang isa namang puntos para sa mga cryptocurrency kung bakit naglilipatan yung mga tao ngayon dito sa crypto. Tuluyan ng iniiwan yung traditional na financial system na paggamit ng bangko. Cryptocurrency is a virtual currency asset secured by cryptography. Due to its cryptographic algorithms, cryptos make it nearly impossible to counterfeit or double spend. Such digital assets are operated through decentralized ledger based on blockchain technology. Also, a defining feature of cryptos is that they are not regulated by any central authority, which makes them immune to government and interference or manipulation. Yan na nga ang kagandahan sa mga cryptocurrency.
Yan, wala pong isa po itong decentralized. Ibig sabihin ay wala pong kumokontrol. Walang kahit sino man ang may kakayahang kontrolin ang crypto. Kaya maging yung mga bangko, ayan, hindi nila kayang galawin yan. Kung pera mo talaga yan. Maging yung mga government ay wala silang kakayahan. Wala silang, hindi nila kayang galawin yan. Talagang ikaw lang talaga ang may access sa iyong crypto. Kaya napaka-decentralized. Kaya kaya kung pag maski wala talaga silang magagawa, maski gusto nilang i-freeze yan crypto mo pero wala talaga. Kasi decentralized. Yan talaga ang advantage ng cryptocurrency. Kaya pag nakalagay diyan yung lahat ng yung crypto, yung kanyang asset ay talagang napaka-safe at saka secure yan. Hindi nila basta-basta mako-confiscate ito. Despite many shortcomings, new age investors are attracted towards crypto, especially in the backdrop of recent events from around the world. What we saw in the recent past after the Russia-Ukraine war broke out was that banks' account were frozen and economic sanctions were imposed on Moscow due to the conflict, further pushing crypto market into the spotlight amid worsening global economic conditions. Yan na nga, yung pinaliwanag ko kanina na pagdating sa mga gera, mga economic sanctions ay talagang mawawala ng silbi ang mga bangko. Yan kasi hindi nandiyan nga yung pera mo pero hindi mo naman mapapakinabangan kasi hindi mo pwedeng ilabas, hindi mo pwedeng galawin lalong-lalo na sa oras ng iyong pangangailangan. Kaya yan, mas lalo pang dahil dito ay mas lalo pa talagang tinulak yung mga cryptocurrency. Ayan, para gamitin ng mga tao or lumipat sila ayan, sa paggamit ng cryptocurrency. Ayan. Amidst collapsing fiat currencies, steadily investors now find themselves scrambling to learn more about and gain access to crypto that offers protection from the many ranging storms. Here are a key in things an investor should know before investing in the cryptocurrency market. Ayan. Kaya maraming mga investors ang talagang pinag-aralan nila yung tungkol dito sa mga cryptocurrency kasi gusto talaga nilang lumipat rito. Yan. Kasi talagang yan gaya nga ng sinabi natin kanina, kung pera mo ay dapat may access ka rito sa kahit anumang oras. Hindi dapat nila ito pwedeng i-freeze. Ayan, or parang i-confiscate, ganyan. Kaya ayan, talagang kaya mas marami na ang mga taong naglilipatan dito sa cryptocurrency. Kaya ayan, ito po yung kung gusto natin, ayan, kung bagong-bago pa lamang tayo na mga investors or mga gusto nating mag-umpisa na pag-aralan ang cryptocurrency, ay ito po yung mga ilang mga mahalagang bagay na dapat nating malaman. Ayan, bago natin ito umpisahan. Ayan, understand the crypto mechanism of buying and selling. Ayan, dapat nating matutunan kung paano bumili yan at magbenta ng cryptocurrency. Yan po ang pinakauna rito. Whenever you choose a platform for crypto trading, you should go for platforms that facilitate deposit and withdrawal of local currency as a way to move funds in and out of the cryptocurrency ecosystem. You should completely know how to do basic buying and selling on the platform you choose so that you can make an exit when the time is right. Since mainstream adoption of cryptocurrencies in daily lives is still far away, the facility to cash out into one's local currency will be key to taking out any profits earned. Ayan na nga. Dapat matutunan natin ang pagbabuy and sell. Kaya maghanap po tayo ng magandang platform, yung trusted naman na platform na madaling maintindihan para sa atin. Kasi dyan po natin ilalagay yung ating mga crypto. Yan. At kung magaling po tayo sa pagti-trade or pag-i-invest, ay syempre, kung kukunin natin ito, ilalabas natin yung kita ng ating investment ay yan, napakadaling gawin. Kaya yan, pag-aralan natin kung paano mag-buy and sell at saka piliin natin yung magandang platform
Yan, para gamitin natin para sa ating crypto trading. Ayan, safety of money invested. As cryptos are not under the purview of any regulatory authority, this nature of such assets suggests that an investor should take extra precautions while investing. There have been many hacking incidents in the past in which investors lost thousands of dollars or more. Ayun na nga, totoo po yan. Hanggang sa ngayon ay marami pang mga nabibiktima yan, ng mga scams. Kaya mas maganda talaga na talagang bigyan natin ng oras na pag-aralan ang tungkol dito sa mga pag-i-invest dito sa cryptocurrency. Huwag po natin itong ipagkakatiwala sa iba kasi talagang talamak ang scam ngayon. Kaya yan, unahin po natin kung paano natin i-safety yung ating crypto asset. Yan, dapat isa po ito sa pinakamahalaga. Kaya mawawalan na rin po ng silbi kung pag tayo ay hanggang kung pag yung ginagawa lang natin ay talagang nag-i-invest tayo ng nag-i-invest pero hindi naman natin pinag-aaralan or hindi natin yung hindi tayo naghahanap ng ayan yung kung paano magkaroon ng safety at saka security yung ating asset ay siguro hindi magtatagal ay baka mabibiktima tayo ng scam at saka hacking. Kaya yan, dapat tuloy-tuloy po na ating binabantayan yung kung paano natin i-secure at saka i-safety yung ating mga crypto assets. Ayan, build a diversified portfolio. Like in other financial assets, the crypto market too gives you an opportunity to own a diversified portfolio. Crypto diversification is an investment strategy through an investor can put his or her cash in a more than one cryptocurrency module. This strategy helps the investor earn money from lots of different tokens, and even if one investment fails, there are chances that others will compensate for the loss made in one crypto. Yan nga, sabi rito ay meron po yung napakasikat na kasabihan na do not put all your eggs in one basket. Yan, diversification po ang sa madaling salita ay ang ibig sabihin nito ay diversification. Huwag po natin ilalagay sa isang investment asset lamang yung ating investment na fund. Kaya yan, marami po pagdating po dito sa mundo ng cryptocurrency ay marami po tayong mapagpipilian na mga crypto assets. Yan, ilan lamang po diyan yung mga sikat na syempre si Bitcoin, Ethereum, ayan, XRP, si Shiba Inu, ayan, ilan lamang po yan. At hanggang sa ngayon ay may mga lumalabas pa ng mga bago na mga crypto assets. Pero kailangan talaga nating i-research muna ang mga ito kung talagang habang yan, kung talagang magandang investment ang mga ito. Kaya yan, diversification. Yan, do thorough research before buying a cryptocurrency. As an investor, you should be completely sure about what you are buying. You must spend a good amount of time to dig deeper into the crypto ecosystem and know the basics of at least some top 10 tokens in risk and benefits associated with them. Never buy a crypto just because it has lower valuation. You should always think in terms of long-term sustainability as you might be actually interested in holding it over a long run. Ayan, gaya ng aking sinabi kanina na kailangan po talaga natin na magkaroon ng research bago natin pasukin ang isang cryptocurrency. Ayan, talagang mag-research tayong mabuti kasi kung pag pinag-uusapan kasi rito ay tungkol sa pera ay sayang lang kasi kung pag magkakamali tayo or hindi natin ginawa yung ating assignment na pagre-research dito. Ayan, masasayang kasi sobrang dami na rin yung mga scam talaga rito. Talagang kung pag hindi ka nagre-research ay talagang mabibiktima ka ng scam. Kaya ayan, napakahalaga po nito ang napakalaga ng pagre-research. Yan, ibig sabihin ay dapat po nating alam kung saan natin inilalagay yung ating investment. Ayan, timing is key. Timing the investment is key in any markets, be it real estate, stocks, debt, or cryptos. Like it happens in the share market, most of the time investing in the crypto sector is driven by sentiment which can trap new investors and lead them to poor time investment. When a crypto starts trading in the market, there are players who look to drive the rally higher, sucking new investors' money as they don't want to miss out riding the rally. But unfortunately, they end up losing money. Yan ang masasabi ko dito, timing is key. Is buy low, sell high. Yan po yung laging sinasabi nila na napakasimpleng strategy na buy low, sell high. Ibig sabihin ay bumili ka kapag bagsak ang presyo.
Yan, bili ka kung ngayong bear market. Yan, at ngayon ay nasa bear market po tayo. Bagsak po talaga ang lahat ng presyo ng mga cryptocurrencies. Nasa bargain price po tayo. Yan, kaya maganda po talaga na mag-accumulate. Ito po yung buying. Yan, buying opportunity sa lahat. Kasi kung pag natapos na ang bear market at mataas na ito, yan, umakyat na. Yan, sell high na yan. Yan, tapos na ang buy low. Sell high na yan kung pag nakaangat na yan sa mataas. Kaya nagbebentahan na silang lahat. Nagtitake profit na yung mga nakabuy ng low or sa mababang presyo. Ngayon kung pag wala tayong timing, yan, yung ginagawa ng lahat ay sila ay nagbabay sa tuwing sa kapag sell high na ay nagdiyan sila bumibili kung pag mataas na yung presyo or nasa bull market na ang crypto markets ay diyan sila nag-accumulate. Ay yan po, sila po talaga yung matatalo rito. Magkakaroon sila ng malaking loss. Kasi kung pag natapos na yung nag-accumulate sila during bull market. Ngayon natapos na yung bull market at naging bear market, bumagsak na ito. Ayan, talong-talo po sila, ang laki na lang ng kanilang loss. Kaya yan po yung nangyayari sa karamihan ngayon. Ayan, bumili sila sa matataas na presyo. Kaya ayan, ang lalaki ng kanilang loss ngayon. Kaya ayan, tamang timing lamang. Ayan, bumili tayo when buy low, sell high. Ganyan lang naman po. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.